Bahagyang naantala ang konstruksyon ng Metro Manila Subway kasabay ng pananalasa ng habagat at bagyong Karina noong Miyerkules, July 24. Paliwanag ng kontraktor ng proyekto, protektado naman ang sementadong pader ang gilid ng mga hukay sa construction site. Ngunit kinailangan nilang kontrolin ang pagpasok ng malalakas na buhos ng ulan sa mga bukas na area. Yung mga maliliit na bukas na area doon, tinakpan po namin yan ng mga blue sheet para hindi siya makadagdag sa pasok ng tubig dito. Pero dito po sa area na to, since hindi po natin matatakpan yan, ang ginawa namin is, nung nagsisimula ng bumuhos yung ulan, nagsisimula na rin po kami magbomba ng tubig palabas ng istasyon. Bunsod nito, sinabi ng kinatawan ng Department of Transportation na hindi naiwasan na matigil ang trabaho ng mga construction worker. Ngunit agad rin namang nagpatuloy ang konstruksyon matapos makontrol ang pagpasok ng tubig sa lugar. Dito sa part na to, actually, hindi naman siya nagkaroon talaga ng mataas na tubig. Pero preventive measure, stoppage of works para sigurado tayo na safe din yung mga workers natin. Siyempre, yun ang mahalaga. Aside from the construction itself, hindi naman po naapektuhan yung construction timeline po natin. Tiniyak rin ng DOTR na handa sila sa mga pagbaha hanggang sa mabuo at maging operational na ang linya ng tren. Hindi rin anila makapapasok ang baha sa subway kapag natapos na ito dahil mas mataas ang ipatatayong entrance nito kaysa sa inaasahang flood level. Ayon sa kagawaran, sa ngayon ay 15% completed na ang progreso ng 488 billion peso Metro Manila Subway Project. Inaasahan na sa 2029 ay magiging fully operational na ang linya ng tren na may haba na 33 kilometro at dadaan sa 8 syudad sa pagitan ng Valenzuela at Parañaque City. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.